Ipinanganak sa Baliwag, Bulacan, isang Pilipinong manggagamot, na naging pinuno ng kilusang propaganda ng Pilipinas, laban sa mga Kastila noong 1896. Naglingkod siya bilang isang mambabatas sa Pambansang Asembleya, at kinatawan ng ikalawang distrito ng Bulacan. Siya ay si Mariano Ponce. Ngunit sino nga ba si Mariano Ponce at ano ang naging papel niya sa kilusang propaganda? Kamusta mga ka-travel? Narito po ang ikalawang yugto ng ating istorya tungkol sa kwento ng Baliwag. Pero bago po ang lahat ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, comment at follow sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Si Mariano Ponce ay ipinanganak sa Baliwag, Bulacan, noong ika-23 ng Marso taong 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Mariano Ponce at Maria de los Santos. Natapos niya ang kanyang elementarya sa Baliwag, at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Maynila. Habang nasa Maynila, dumalo siya sa isang pagtitipon para pakinggan si Marcelo H. del Pilar, isang makabayang abogado at patnugot ng Diaryong Tagalog. Natapos niya ang Bachelor in Artes o Bachelor in Arts, mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1885. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral, at kumuha ng kursong medisina sa Universidad de Santo Tomas, ngunit nagpas siyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Europa. Doon ay sumama siya kina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Jose Rizal at iba pa sa kilusang propaganda. Itinaguyod nito ang representasyong Pilipino sa Spanish Cortes at mga reforma sa kolonyal na administrasyong Espanyol sa Pilipinas. Si Ponce ang co-founder ng La Solidaridad kasama ang kapwa co-founder na si Graciano Lopez Haina. Siya rin ang pinuno ng seksyong pampanitikan ng Asociacion Hispano-Filipina, na nilikha upang tumulong sa kilusang propaganda kung saan nagsilbi siyang kalihim. Sa La Solidaridad, kasama sa kanyang mga gawa ang pang-araw-araw na editorial sa kasaysayan, politika, sosyolohiya at paglalakbay. Gumamit siya ng ilang pangalan ng panulat, kabilang ang Naning, ang kanyang palayaw, Kalipulaco, na ipinangalan kay Lapu-Lapu, at Tikbalang, isang supernatural na nilalang sa Filipino folklore. Nakulong siya nang sumiklab ang revolusyon noong Agosto taong 1896. Sa takot sa isa pang pag-aresto, tumakas siya sa France at kalaunan ay nagtungo sa Hong Kong, kung saan sumali siya sa isang grupo ng mga Pilipino at Chinese-Filipino, na nagsilbing internasyonal na frente ng Rebolusyong Pilipino. Noong 1898, pinili siya ni Emilio Aguinaldo na kumatawan sa unang Republika ng Pilipinas. Naglakbay siya sa bansang Hapon upang humingi ng tulong at bumili ng mga armas. Sa kanyang pananatili ay nakilala niya ang tagapagtatag at unang Pangulo ng Republikang Chino na si Sun Yat-sen. Ang kargamento, sa kasamaang palad ay nabigong makarating sa Pilipinas dahil sa isang bagyo sa baybayin ng Formosa. Bumalik si Mariano sa Maynila kasama ang kanyang asawa, isang babaeng Hapones na nagngangalang Okio Andangawa noong 1909.
Kalaunan, ay tumakbo siya bilang isang mambabatas, sa pambansang asembleya at nahalal na assemblyman, para sa ikalawang distrito ng Bulacan noong 1909. Isinulat ni Ponce ang kanyang mga memwa sa wikang Kastila bilang, Cartas sobre la Revolution, na ang ibig sabihin ay, mga sulat sa revolusyon. Namatay siya sa sakit na tuberculosis sa Hong Kong, noong ika-23 ng Mayo taong 1918. Ang kanyang mga labi ay orihinal na inilibing sa Cementerio del Norte sa Maynila. At kalaunan ay inilipat sa Ponce Family Mausoleum, sa Baliwag Catholic Cemetery, kasama ang kanyang asawa at kamag-anak. Ang larawan na ito na kung tawagin ay bahay na bato, ay tirahan ng pamilya Ponce noong panahon ng Espanyol. Matatagpuan ito sa dating kalye ng Santa Teresa de Alto, na ngayon ay Ponce Street, na tatagos naman papunta sa St. Augustine Parish Church. Noong 1962, ay nasunog ang lumang bahay, at labis na napinsala kung kaya't hindi na muling naipatayo pa ito. At noong ika-23 ng Mayo taong 2019, ay napagkasunduan ng mga kaanak ni Mariano Ponce, at ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, na magpatayo ng replika ng dating tahanan niya sa kanilang lupain, bilang pagbigay halaga sa kanyang kontribusyon sa panahon ng ipinaglalaban ng ating mga bayani, ang ating kalayaan bilang isang Pilipino. Sa loob nito, ay matatagpuan ang ilang mga mahahalagang bagay, at liham mula sa nakaraan, na naisalba bago masunog ang lumang bahay. Mababasa mo din dito ang ilan sa istorya ng kanyang talambuhay, mula pagkabata hanggang sa siya ay pumanaw. Hanggang dito na lamang muna tayo mga ka-travel. Sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat, hanggang sa muli.